Na nga, papasok tayo sa Tablea Batirol, ang Tablea manufacturer ng Alfonso, Cavite. So tara na tayo, punta na tayo sa loob ng store, and this is Okay, ngayon naman, kausap na natin ang may-ari ng Tablea Batirol na si Miss MJ Mojica. MJ, paano ka ba nag-start as a business? Officially, na-register siya year 2012. But before that, gumagawa na talaga kami ng mga tableas. Sabi ni Itay, mga early 70s pa. It's like a family business. Pero before, it's like a backyard business lang. So, inibenta namin siya without, wala pa siyang brand. Yung label namin is just a simple, craft paper. But since na-registered na siya as Tablea Batirol, ayun, nagkaroon na kami ng brand. And then, okay, so officially, nag-start kayo as husband and wife. So, nag-resign ka from your business? From your work? Hindi. Kasi that time, yung isang account namin ng BPO, parang medyo nagpapalit na sila ng ibang account. So, yung mga lumang account, since medyo matagal na ako, isa doon ako sa redundant, which is okay lang kasi... Sales account ba yung sa'yo, handle mo? May customer service ka. Okay. Customer service of US, UK, Ireland, ibang directory assistance ka. So, sa akin, blessing in disguise na lang kasi kahit nawala ako doon, I'm paid. Okay. Isa doon sa mga nakuha kong pera, nagamit din namin pandagdag na puhunan doon sa... Hindi na manual. Ngayon, meron na kaming machine, naka-LL na tayo. Paano yung machine na yun? Yung capacity niyan is 25 kilos sa isang sala. Tapos, orasan mo na lang for 1 hour. Naghahalo na siya automatic, ganon. Automatic na siya ang idahalo. So, hindi mo na kailangan talaga yung isang tao nakatoka doon. Pero naka-stove. May stove siya na or siya? Electric or ano? Electric, pero yung pinaka-fuel niya is LPG. LPG. So, less hindi na kami maghahanap ng kahoy kasi usually binibili din namin ng kahoy kung walang available na liver ng kahoy. So, parang mas less hassle, then uniform na rin yung pagka-roast. Pero mga ilan ang capacity nyo every day? Kung dati 50 kilos lang yung nakasangag niya sa entire day, ngayon kaya 200. Wow! Paano nag-start yung bumili kayo ng machine? O paano kayo nag-start? Kasi di ba backyard siya before? Manual lang talaga. Manual roasting. Pag sinabi mong manual roasting, paano siya ginagawa? Sinasangag siya sa kawali o yung kawa na malalaki. And then yung kahoy. Okay. Nagsasangag ka lang ng... So gano'ng katagal yun pag nagma-manual roasting before? Usually, meron kami isang... Ngayon dati isang tao kami naka-assign. Nung dati, sinaharot yung gumagawa. Pero since medyo dumami na yung customer, hindi na kaya. May kanya-kanya business na. So yung isang tao, 50 kilos, isasangag yun for the entire day. 8 to 5. 50 kilos? Kasi hindi mo siya kailangang madaliin. So yung pagsasangag ng kakao is parang dahan-dahan lang sa mahinang apoy kasi baka siya... Ilang oras ang, halimbawa, 1 kilo, ilang oras mo siya? Usually yung sakawa niya, nasa 5 kilos. 5 kilos. Ilan natatapos yun? Ilang oras? Sabi niya nasa 2 hours. 2 hours? Pero halo ng halo. Yung nakakapagod pala yan. Pero yun, flavor of that talaga yun. Halo ng halo kasi hindi mo pwedeng iwan kasi magsusunod yun. Paano yung raw materials nyo nakakaw? Saan yung kaga? Sa raw materials, since wala naman kami talagang malaking farm tulad ni Sir George. So, yung mga ibang farmers dito sa Alfonso, dinadala nila dito yung mga harvest nilang kakao. And then, pag mga bulk naman yung kailangan namin, meron na kaming contact sa Mindanao. Tapos,
Mindanao talaga. Bicol ba walang masyadong Meron kakao? din, pero yung volume kasi, pag sinabi namin ang kailangan namin ng mabilis. Hindi kaya, Mindanao talaga. O Davao yan? Davao. Sa... Ilang years na tong business mo when you started? So, ako mismo 2018 lang ako nag-full time. This 7 years, almost 7 Pero yung years. business registered siya 2012. Ah, Pero kung okay. i-trace mo yung paggawa nila, matagal. Matagal na. Ito naman product, ito yung less you agar. Ito without sugar. Without sugar, pure siya. Pure chocolate yun. So, Bakit? Anong market nito? Ito yung sa mga sa mga Health conscious. medyo betis. Talaga. Not only, yung iba talaga. Mga health conscious. Oo, Oo. kasi ngayon nowadays, mas gusto ng tao yung mga healthy products na. So, gusto nila sila na yung magtitimpla or kung meron silang preferred na So, pure siya na kakao. na sweetener. Oo, pagka roast mo, pagka wino, tapos gigilingin, ito na yung 100%. Minold lang. Dito kami nag-start actually, pero yung tableya na to is the one with sugar. Pero dati, wala pa siyang ganitong label, walang logo. Kabalot lang yan. Pero anong application yan? Anong usually, saan ginagamit yan? Pwede ito sa hot choco, pwede siya sa mga Champurado. Yung ibang ginagamit nila for baking. Ito yung traditional na bilog no? Oo, Bilog-bilog. bilog-bilog to. Then later on, ayan, may mga naghahanap na ng without sugar kasi Ano naman to? Ba't may 70%? Ano ibig ayan, sabihin? ito parang innovation na namin kasi since gumagawa kami ng tableya, may mga customer na, uy, ba't di ka gumawa ng mga ready to eat na? So, since may mga gumagawa Pag sinabi mo 70%, ano ibig sabihin? 70% yung cacao niya, yung percentage ng cacao, and then yung 30% is combination na siya ng sugar at yung cacao butter. So, pag sinabing 70%, 70% yung cacao. So, mas darker, ibig sabihin, medyo mapait siya ng konti. Oo, pero mas healthy yung mas mataas ang cacao content. Ito naman, 50% milk raisins to, milk chocolate, at saka dark chocolate. Anong difference ng dalawa? Ito, 50% din yung cacao niya. And then yung another 50% niya, combination na ng cacao butter, milk, and sugar. Ilagyan ko lang siya ng raisin para magkaroon naman ng texture pag kinain mo. Kasi iba naghahanap ng may something kakaiba. Ito yung napansin ko na may variation, di ba? Na you're using dried pineapple at saka mangoes. Paano naman yan? Ito naman, yung mga chocolates nito, kasi dinidip ko sila sa dark chocolate. So, ako na yung gumagawa ng dark chocolate. Usually, yung chocolate nito is 65% dark. Didip ko lang yung dried mango and dried pineapple. Para mas combine siya, no? Pwede masarap siyang kainin. Yung sweetness ng mango, sweetness ng pineapple, tapos may kasama siyang dark chocolate. Kaso anong shelf life nito pag ganyan? Pag ganito, 1 year naman siya. 1 year. Since dried naman yung mga fruits Tsaka yung mga chocolate. So ito naman ang bago, no? Ano to? Parang Actually, hindi na naman to bago. Marami na rin gumagawa. Parang ginawa ko lang siya coffee beans. Barako beans. Kinote ko lang siya ng milk chocolate. Milk chocolate para hindi naman ganun kapait. Kasi mapait na yung kape. Medyo lighter na lang yung chocolate. So, nakakagising to. Dark chocolate plus kape. Imbes na So, anong mga challenges mo nung nag-start ka sa business? Challenges, main talaga namin yung nag-startup. Before, capital talaga. Kasi hindi pa ganong kalaki yung capital. So, but eventually yan, rolling lang yung capital, okay naman. And then, second siguro yung raw mats.
Yun ang isang up to now, yan ang challenge ngayon. Ito pa rin yung challenge. Kasi kung aware kayo sa mga news, talagang hindi lang sa Pilipinas yung shortage ng kakao. All over the world yata. Basta, so, mataas ang demand, kukunti yung supply, so talagang mataas ang demand. Dito, hindi ka ba nagpapatanim dito? Nung last week, meron na kaming tinanim na 250 trees galing sa DA. So, hopefully, 3 to 5 years siguro. Pagdating sa marketing, anong tingin mo yung pinaka-effective na marketing na ginawa niyo? Based on sa experience namin, social media talaga yung number 1. Kasi before, wala talaga wala siyang page, wala siyang social media. Ako lang yung nag-initiate na 2018 na to gagawa ko siya ng page para yung mga pictures, yung mga ibang mga... Talaga? Malaking bagay? Oo, tapos yung mga exposure, doon kami nakuha ng mga interviews. Yung mga bazaar, ano kayang dyan? Okay din yung mga bazaar, especially yung mga malalaking organized ng TTI. National Trade Fair, National Food Fair. Kasi libre lang yun. So wala kang babayaran. Ang ano mo lang ay dahil ng mga product mo at event. Yun ang mga physical stores mo. Tapos Aside from this, your physical store na nandito sa Alfonso, di ba? So doon, marami din kami nakuhang mga clients. And ayun, hanggang sa medyo nag-expand na yung mga or lumaki-laki na yung network o yung mga customers namin. So anong advice mo dun sa mga bagong entrepreneurs na gustong pasukin yung ganitong negosyo? Siguro pag-aralan muna nila yung kung ano yung papasukin na negosyo and tingnan nila kung may market ba. Kasi mahirap pag-start ng business tapos eventually isasara mo na kasi hindi mo siya napag-aralang mabuti. Usually gumagawa ka ng mga business plan, ganyan. And then, yun, sipag, pag-tsaga, yung the classic one, sipag at tsaga. At saka siguro yung yung collaboration sa mga ibang mga entrepreneurs, sa mga NGOs, sa mga government agencies, kasi isa yun sa mga nakatulong sa amin para makilala kahit paano and maka-expand o makakilala ng mga iba-ibang. Okay, thank you MJ for sharing your business with us. At sana malaking tulong to sa mga estudyante ng LaSalle. Thank you Sir George and more power sa mga estudyante mo and good luck po sa inyong mga business. Okay. Na gagawin at